tayo. Tingnan nyo, basang-basa ang mga daan, mga tao, mga nakakapote dahil maulan. Pero right now tumila, ambon-ambon lang. Pero bigla-bigla lang lalakas. Na kailangan may payong ka o meron kang raincoat. Kwento ko pala guys, nung pumunta yung si Ate Sed, ang sister ni Louie Boy, at saka yung anak ni Ate Sed na galing sa California. Galing sa California, si Chona, at saka si Percy, si Philip, kapatid ni Percy. Di sana magluluto kami guys, ano? Hindi kami nagluto na dahil kasi gusto namin na hindi yung bang hindi naman party, hindi, kumbaga salo-salo lang na dadating sila. Sabi namin, tsaka hindi maramihan. Tsaka hindi kami marami, ilan lang sila. 4 lang sila, no? 4 lang sila. 5. 4? Okay. Tapos tayo, 5, 6 tayo. Kasi yung hindi na tumuloy dahil maulan. Yung dalawa, si Paolo at si Patty. Dahil malayo sila, galing pa silang may kawayan. So anyway, alam nyo guys, hindi na kami nagluto. Nag-order na lang kami sa Grab. Pre-order. Ay very convenient. So in order ko na like a day or 2 before, sinet ko ng araw na kailangan ko at saka yung time. Tapos napaka-convenient. Tapos that day na dapat na i-deliver, umaga pa lang may message na ang kino-confirm ka agad nila. Libre. Oo. Wala pa, teka. Libre. Teka, okay, libre. Ayan, libre. Hala, tingnan mo ang tubig, malakas ang tubig. Malakas ang agos, Pero pagka yung hindi umuulan, tuyo yan. Ayan, talaga masasabi mo na talagang sobrang naging ulan, naging baha, maraming lugar na baha. Lumalim Oo. Ayan, tingnan nyo. Nalinis yung dyan, yung stagnant na tubig kung may stagnant man. May talahib, hindi makita. So ayun guys, very convenient. Nag-order lang kami. Tapos tatlong ayan tubig very muddy pero kasi alam mong galing sa kung saan mabuti naman at least may nadadaluyan ng tubig ayan pero pagka guys walang ulan yan tuyo yan may konting tubig pero makikita mo lang very shallow tuyo, halos tuyo. Ayan ang dami, kaya lang daming basura. Siyempre katangay ng baha ang basura. Lagi magkasama yan, baha at basura. So yun, umorder kami kasi sa Jerry's Grill sa Manam. Tapos mang-inasal kasi si Chona, parang ako gusto ng chicken. Tapos ano pa ba yung order natin? Manam, Jerry's Grill, Toll House, kasi sarapan kami sa pansit. Alam siya, Ate Sed, ang sarap magpansit niyan. Kaya lang ngayon sabi niya, ay matanda na ako, hindi na ako nagluluto. Pero sa kanya ako natuto magluto ng pansit. Nagkaroon ako ng idea kung paano gagawin. So pero hindi kasi sarap syempre yung pansit ko kaysa pansit niya. So yun guys, 4 na restaurant. Kumuha lang kami ng kung ano ang gusto namin sa mga restaurant na yun. Ay nako, din maya nag-deliver na nung araw na yun. Napaka-convenient. Dahil kasi hindi ka na magigisa, hindi ka na magpapalambot, hindi ka na magluluto. Napaka-convenient. I mean, syempre mas mura kung pipick upin mo doon, pero yung convenience kasi maulan nga. Naawa nga ako doon sa nag-deliver kasi syempre nakamotor lang sila. Pero maraming salamat sa Grab na bigyan ng trabaho rin ng karamihan, maraming tao na bigyan ng trabaho sa Pilipinas. Tapos nakaraos kami, masarap ang aming tapos ang daming sobra pinauwi ko na sa kanila para na hindi masira at hindi masayang. Kaya napaka-convenient na mag-order na lang. Kung hindi naman malaking kung party, maganda rin magluto ka para madagdagan yung order mo or magpa-cater. Pero yung ganyang hindi na rin.
Alin? Hindi na rin magluto. Hindi Pag na rin ano? kailangan. Pagka may party? Oo, kung may Oo. party. Ano na? Dadagdagan mo na lang ang order. Oo. Same Talagang thing, very ganun din. convenient. Same thing, ganun din. Mamimili ka. Kung anong meron Magluluto dito? ka. Ba't may mga pulis? What happened? I don't know. Ano nangyari? Ano nangyari? Binabawalan lang po sila. Pumunta sila doon sa tubig, binabawalan sila. O tama, kasi mamaya tangay ka ng agos dyan. Di mo alam kung magkaroon ng flash flood, di ba? Oo. Kasi minsan may mga bata dyan, nangingisda dyan sa shallow waters. Hindi, tsaka... Ngayon, maraming tubig. Hindi, tsaka ako napuna ko talaga dito. Oo. Pag may baha, ini-enjoy ng mga bata. Kahit sa karsada lang, sa Oo. kalsada. Sa kalsada. Ay, ganun ang Pilipino. Ini-enjoy nila, nandun sila sa baha. Ganun kasi ang Pilipino. Kaya nga. Kumbaga, ay may baha na nga, anong gagawin mo? Iiyak ka. Wala ka naman magagawa, enjoyin mo na lang. Mhm. Yun nga lang, sana hindi magkasakit at saka yun syempre marumi ang tubig. Yun. Pero ganun ang Pilipino, resilient, positive thinkers, ganun ang Pilipino. Excuse. Diba guys, ganun tayong Pilipino. Ini-enjoy nila. Minsan doon sa daan, ano ba yun, sa Manila, napanood ko kahapon sa yung mga bata sumasakay doon sa mga sasakyan na na mga lumulusong sa baha. Ay naku, nagsisigawan, nagtatalo na, nakasakay doon sa mga kung saan sila makakasabit, kung saan sila makakasabit. Oo. Tapos minsan yung mga parang jeep, yung mga parang anong tawag dito, yung mga tama raw, parang nakasakay sila ron, tapos gumagano, no? Talo na, yung bang nagyuyug-yugan, gano'n. Sigaw ng sigaw. Ginagawang na lang kasiyahan kasi wala ka nang magagawa kung binahangan naman kayo, anong gagawin mo? Parang ini-enjoy nila, gano'n. Gawin mo na lang positive. Pero be careful. Hindi, tsaka mga bata yun, syempre. What do you expect? Ganoon din na ano ko rin yan, na experience ko rin yan ng high school. Nag-high school ako, 4 na taon sa West Visayan Academy sa Tingnan mo itong nag-i-e-bike Iloilo, na to. Pututan, Iloilo. Bata, oh. Yun ang nakakatakot. E-bike is okay, kaya lang dahil walang lisensya, maraming nagda-drive na mga bata, as in bata lang. Yun ang nakakatakot, guys. Yun ang nakakatakot sa e-bike kasi nga hindi kailangan ng lisensya. Ngayon, kabataan as in bata, mga early teens, yun nagda-drive. Kaya pag binangga ka, wala. Yun ang nakakatakot doon. Wala lang, gano'n. May binibenta siya, yan. Ay, duck siguro yun. Nagbibenta siya, kawawa sa Yun ang ulan. mahirap dito. As in bata, as in talagang walang lisensya. Makikita mo talaga mga under 14, Mga ganong 15. edad, nagda-drive. Okay lang yung e-bike. Kaya lang, yun ang problema. Hindi lisensyado, pwedeng walang lisensya. Yeah, so no, it's not. They don't. Kaya they are not responsible for anything. Yun lang ang nakakatakot. Kasi ano gagawin mo? Paano gagawin mo doon sa bata? Ayan guys, nami-miss nyo na ba ang Pilipinas? Ganitong buhay natin sa Pilipinas. Eto friends, awa ng Diyos din nyo. Wala kaming dinadaan ng baha. Thank you Lord. Pero nakakaawa yung Pero merong doon sa mga iba nakikita ko Manila, Bulacan, oh my God, Malabon, kaya pagdasal natin guys. Marikina. Marami pa akong hindi nakikita. Talagang baha. Valenzuela. Oh my God. Please bless them, dear Lord. Amen. Kaya salamat din tayo dito. Dito tayo nilagay ng Panginoon Diyos. Thank you Lord. Amen. So ayan guys, so uwi na kami. Mamaya may snack na kami for early dinner. Yung bukas na lang tayo magluto. Bukas alas 3 na bukas na lang tayo magluto. At least hindi tayo aalis bukas. Hindi na, sa doon. Kasi pupunta lang ako sa TGP Bukas na tayo magluto. Total wala tayong pupuntahan. O di luto-luto tayo. Parang bahay-bahayan. Oo. Sige, sino ang taya? Bahay-bahayan.
Di ba nung araw ano, laro tayo, bahay-bahayan. O sige, sino nanay, sino tatay, sino anak. Di ba gano'n nung araw? Yun ang paborito kong laro dati. Tapos yung ano, yung magluluto-luto ka sa ano, sa yung maliliit na yung clay pot na binibili sa palengke. Ako. Hindi, tsaka ang kami saya. talaga noon, pagka ano, o sige, kuha kang tuyo sa bahay nyo. Talagang luto. Talagang luto, iluluto namin. Ibinabalot lang sa ano yun, sa dyaryo, yung tuyo. Tapos sisindihan yung dyaryo. Pagka namatay na yung ano, yung apoy. Luto na yung tuyo. Oo, abo at saka tuyo na lang ang matitira. Luto na yung tuyo. Hindi naman kami na ganyan. Luto-luto ng mga dahon-dahon, yung hindi kinakain. Parang yung ano, yung picnic. Yung ano na. Ganon. Hanggang sa bahaban lumalaki na. Ang mangyayari noon, yung bang mga tira-tirang ulam, pagkain sa bahay nila, ilalabas. Dadalhin mo sa ano. Marvin! Pagka yung ano, yung tira-tira, sige kukuha kong ulam sa bahay, mayroon kaming tirang ganito, ganito. O sige, tapos kakain-kain. kukuha kong kanin. Ayun. O sige, sarap. Ang sarap nung gano'n. Kabataan, ano? Kasi yung ano, yung kabataan para bang yung wala kang problema, dahil kasi ang lahat namumroblema, magulang mo, tsaka mga kapatid mong matatanda sa'yo. Pero pag bata lang ka, lagi mo iniisip, gusto ko nang lumaki ako, gusto ko nang malaki na ako para magawa ko yung gusto ko. Pero yung pala, pag lumaki ka na, pag tumanda ka na pala, kailangan mo maging responsable. Oo, kailangan mo kumita. You need to be responsible. Marami ka ng responsibilidad. Ganon pala yun. Pero hindi natatandaan ko talaga ng araw. Saya. Lakasan mo para marinig. Ang sarap ng bata. Dahil kasi ngayon nga wala kang iniintindi, wala kang pinoproblema. Dahil lahat pinoprovide sa'yo ng parents mo. Correct. Ng mga kapatid mong elderly. Yung mga ganon. Ang sarap. Parang talagang wala kang pinoproblema. Talagang wala kang problema. Ano yun? Ano yung tinatanaw nila sa ano malayo? Ano tinatanaw nila? Ba't may tinatanaw sila? Ano kaya ang tinitingnan nila? Ayan guys, street food. Kanina sarado si Emon. Ngayon kaya? Bukas na yan dahil kasi tanghali rin naman. Hindi tanghali na tayo lumabas Nasaan si Emon? Ayan. Bukas na. Sarado. Sarado. Minsan umuwi siya sa Batangas Pag umuwi siya ng Batangas, sarado tindahan niya. Talagang Batanggenyo si Emon kaya yung lomi niya masarap. Ayan si ito na yung malaki nilang truck Wala na sila dyan dahil hindi, lunchtime. Hindi, hapon na ngayon. Hindi, nagpapahinga. Ito yung malaki nilang truck. Ito nagawa na. Okay na. Yung truck ng basura. Meron silang malaking truck, meron silang maliit na truck. Pag nasira ang malaking truck, at least meron pa silang maliit na truck. Bumili ka bang giniling? Yeah. Ayun, para maipagluto nila sa atin next Tuesday. Dito pa ba? Dito pa tayo. Para mabigyan natin sila ng meal. Nakakaawa sila guys. Basa sila habang nangunguha ng basura dahil nga ulan. My gosh, everyday may ulan. Kahapon nung kinuha yung mga basura natin, umuulan. Pero yung mga tanim naman namin guys, nakangiti. Kasi yung alam mo yung itsura ng tanim pala, nag-iiba pala talaga pag enough ang tubig. Lalo pa tubig ulan, iba talaga ang itsura nila guys. Kaysa kumbaga sa yung sa tao, kumbaga nakangisi na, nakabungis-ngis pa. Kaya pala yung yung kasabihan na mukhang nadiligan kasi pala blooming talaga pag nadiligan si Ronnie Boy! Nakangiti rin si Ronnie Nakangiti rin si Ronnie. At saka talaga makita mo happy yung mga plants. Oo, dahil kasi nga sagana sila sa tubig. Dahil kasi nga doon mataas naman yung yung garden namin. Kaya walang nag-i-stay na tubig. So okay ang niya, pagde-drain ng mga tanim.
Ang mga nasa paso naman, meron naman yung mga butas sa ilalim. Kaya, ano sila? Happy. Gumagapang na nga outside the boundary. Oo, yung kalabasa. Talagang healthy na nakagapang. Hindi sa kalsada, guys. Yung kalsada. Oo, yun ang kumbaga sa kalsada. Tapos yung bangketa. Yung kumbaga, nandun sila sa loob dapat. Lumagpas na ng bangketa, nasa daan na, doon na nakagapang, oh. Inalis ko lang kahapon, ibinalik ko sa loob, kumbaga sa basketball outside na yun, stepping on the line na yun, pero sila happy. Ano yung kalabasa no? Yung kalabasa yun. At saka ang lalaki ng leaves. Talagang healthy. Pero wala pa siyang bulaklak, magbubulaklak na yan. Ayan, tumila ang ulan. Yan, medyo mga lumiwanag. oras na rin, Oo, lumiwanag. Pero ang sky makulimlim pa rin, Tingnan nyo yung sky, makulimlim. Wala pang araw. Hindi pa nagpapakita ang haring Pero araw. kanina ang dilim talaga nung pag-alis natin, kahit medyo paano? Lakas naman ng ulan nun, I know. Eto ngayon medyo umaaliwalas dito ng sila konti. lumiko. Alam, mama, si Nanay Aurora dito lumiko siguro kasi sabi niya nasa basketball. Oo, nandun. Sabi niya kasi dapat doon pa. Brian and Darlene pumunta si mami ninyo, Mami Aurora sa bahay. May dalang maraming avocado at saka lime. Oo. Maraming salamat, Nanay. Thank you, Brian, Salamat sa inyo. Tapos sa galing sa bahay, pupunta naman daw siya sa Mami ni Darlene. Darlene, magdadala rin. Oo. Kaya maraming salamat. Oo. At saka kasama si Ma'am Lisa. Kasama ni Nanay Aurora sa Kahapon. sa trabaho. Kahapon ba? Kahapon yun Oo, kahapon sa trabaho sa senior office ng barangay nila. Barangay Pulong Maragul. Pulong Maragul. Big Island. Pulong Maragul. Yun ang ibig sabihin nun, Pulong Maragul. Sige, magbabay na tayo. Yun, yung Pulong Maragul. Big Island. Ay, nakatayo na yung bahay na ginagawa dyan, Ito pati ito, Ay, ito pa. Nakatayo na, Oh my gosh, ang bilis. Guys, update pala as of today. Oo. Ang lot dito, inner lot hindi yung mga corner lot na ganyan, hindi yan, corner lot yan. Yung mga inner lot, guys, ito kagaya ito, inner lot. 22,000 per square meter ang cut na 195 square meter na cut ng lupa. Malaki yun. 22,000. Yung sa amin ang per cut is 120, di ba? Dalawang 120 sa bahay tapos isang 120 sa garden. Pero mga cut na may mga cut right now na 195 which is malaki. Laki nun. Is about 22. Kung cash yung 22,000 per square meter. So ibig sabihin ang ating binili nung Disyembre, mayroon ng equity. Kaya bumili na kayo. May equity na yung binili natin. Kasi binili namin yung nung December yung lot namin na isa 17.5 yun per square meter. Nasaan na yung lang saan ko nila? Ito yun. Ngayon 22, 21 22,000 about 22 per square meter na. Kaya yun talaga nagbabalak dito. It will take you 5 years before your retirement. Bumili na kayo. Kahit hindi pa tayo ng bahay. Ang importante kasi pagka lupa hindi nasisira, bumagyo, bumaha, masunog, yung lupa nandyan yun. Kasi kung aantayin nyo kung kailan kayo uwi tsaka kayo bibili, by that time mahal na ang presyo malaki dadagdag. Pero speaking of baha, sorry to interrupt. Talagang walang baha. No. What I'm saying is, kung bibili pa lang kayo, alamin nyo yung elevation kung saan kayo bibili. At saka alamin nyo kung binabaha doon. Magtanong kayo sa mga neighbors, sa mga taga ron. Pabisita nyo sa family nyo. Kung panahon ng ganitong panahon, pabisita nyo sa nyo kung mayroong magbaha doon. To make sure. Kasi kami nito, nung binili namin to,
but that time may bagyo. Aha. Sa balita, diyan nung nandiyan kami sa Amerika, sa balita sabi mayroong baha sa Pampanga, sa NLEX, sa part na ng Pampanga, pero siyempre hindi pa namin alam ang lugar na to. Sabi namin, ay, malapit ba yan sa atin? Sabi, may baha daw dun sa NLEX, hindi daw maka-exit dun sa highway, kumbaga. Ay nako, nung tinawag ko dun sa kay Maring Gwen, marin na namin siya ngayon, yung broker namin, ang asawa ng aming builder, pinuntahan niya, sabi niya, may payong sila, inano nila, sabi niya walang baha dito, binidyo nila, nagvi-video call kami, pinakita niya na na walang baha. Kasi importante yun guys, kasi can you imagine kung magpatayo ka na ng bahay o nabili mo na, tapos bahain pala, kung may choice ka naman na maghanap ng walang ganun, ay dito ka sa walang baha, kasi ma-problema rin yung kung nabili mo na. Kaya alamin mo, pero dito sa amin guys, wala kami. Kaya nakita nyo, galing kami mula dito sa bahay, lumabas kami, pumunta kami ng McDonald's, as if, walang ulan. Hanggang pumunta kami ng Clark, pumunta kami ng SM, wala kami dinaan ng baha. Thank you Lord. Kaya ganun guys. So yung kaibigan namin, nangyari sa kanila yon. Bumili sila ng bahay sa Bulacan. Ang hindi nila alam na bumabaha. Alam nyo yung bahay na binili nila na sayang, walang nakatira. Kaya bumili sila dito sa Metro Gate. Dito sila nakatira ngayon. Kako, paano yung yung property nyo ron? Wala. Oh my God, isipin nyo, sayang din yun, di ba? Kaya talaga, yan parang ang pagbili ng property, parang business din yan Ganon din ang business, hindi basta-basta magtatayo ko ng business o magtayo tayo ng ganito dito, sige, hindi ganon ang business. Kailangan may mga project study, marami kayong gagawing project study para at least mapag-aralan nyo kung ano ang mga nararapat, kung anong lugar kayo magtatayo, kung ano ang flow ng traffic, yung mga tao, yung flow ng tao, ganon. Maraming kinukonsider pagka magtatayo ka ng business. Ganon din sa pagbili ng bahay, kailangan at least accessible sa lahat. Yan, katulad ng mga hospital, market, groceries, yung mga ganong bagay. Kaya mabuti ginayad kami dito ni Lord dahil pati airport dito, ang lapit namin sa airport. Lapit ng airport. At saka, instead na noong wala itong Clark, pupunta pa kami dapat ng Manila. Isipin nyo yung biyahe na yun. Ilang oras din yung biyahe na yun from here to Manila. Ngayon, at least dito ka lang. Oo, ngayon pagka nagawa rin yung ginagawang flyover o anong tawag nila doon, from train. Clark hanggang doon sa train, hanggang doon sa airport, isang oras na lang. Sakay ka lang ng train guys. Oo, baka wala pang isang oras. Yung ginagawa na yun. Kaya maganda yung pagkakalagay dito na sa amin ni Lord. Kanya we are very very thankful talaga. Salamat Lord. Ayun, wala kaming dinaanan, para bang yung hindi bumagyo. Bumabagyo, syempre, umuulan, malakas, magdamag hanggang kanina umaga, umuulan, malakas. Talagang, syempre, maririnig mo ang ulan kahit na... Ay no, nagising ako, ang lakas. Kahit na konkreto ang bahay mo, at least maririnig mo dahil kasi merong meyero-tyero yan, yung bubong, kanya maririnig mo na talagang umuulan. At saka guys, salamat, isang bagay pa Lord, thank you Lord. Basta umuulan, mula pa nang kami dito, nag-move sa Pilipinas, every ulan nakatingala ako sa mga bubong, sa mga wall, yes, just to make sure na walang leakage. Kasi kahit anong they will do their best to build your house. Oh yeah, nobody's perfect. Kung minsan mangyayari mayroong leak. Diba? Yes. Yung hindi mo naman makita yung kung hindi uulan. So ginawa nilang the best nila. Pero may mga may mga friend kami na mga bago ang mga bahay, pero may mga leak. May isa, dalawang leak. Pero malaking bagay yung leak dahil kasi hindi mo alam yun kung doon sa pinanggagalingan ng leak, malaki na pala ang sira, di ba? Bago siyang lumabas na nag-leak na talaga. Kaya ngayon niya ko, ilang araw na may ulan, niya ko, chine-check mo yun. Lagi ako nakatangala dahil doon sa mga kwarto na walang, wala kasing tao doon lang. Tao. Oo. So, sa dalawang room. Oo. So, tinitingnan ko, salamat sa Diyos, wala naman.
Thank you, Lord. Kasi malaking trabaho din yan pag may leak eh. Pag nangyaring yung bang, kung, yung, ang tawag dito, yung sira niya, malaking trabaho, eh di pera na naman yun. Yes. Sa garahe, hindi ako nakakatingin, hindi mo tinitingnan sa garahe, wala naman. Wala. Thank you, Lord. Pati yung ating kubo ay walang leak. Maraming salamat. Kaya lang guys, dahil dito sa init, sa ulan, ulan, yung shellac niya, yung varnish or varnish, ano na, yung Fade. nag-fade. Kaya ating paano. Pero hindi natin mapagawa ngayon dahil kasi Sa ulan. sa ulan. Araw-araw umuulan. Magdamag pagka-summer kagabi. Mag-summer na lang siguro. I don't know. Hindi, basta mawala lang ang bagyo, magkaroon lang ng interval. Dahil kasi minsan merong katulad ni Krising, sabi umalis na tapos may dumating uli. Sino ba yung dumating na bagyo guys? Letter D. Hindi ko pa namimit kaya hindi ko pa alam ang pangalan Letter D. Letter D, oo. Sino ba yun? Narinig ko sa balita pero nakalimutan ko. Basta letter D. Yes. Kasi si Krising umalis na. Pag alis ni Krising may dumadating naman. Kaya, Kaya ibang bagyo na kaya ibang letter na yon. kaya tuloy-tuloy ang ulan. Yun. So, buti naman guys. Maraming salamat. Ay, mga ganitong guys, maliit na bagay, malaki na bagay. Kailangan nating pasalamatan para Yes. makita natin na True. para maano natin sa ating sarili yung positive. Kasi kung mag-focus tayo sa negative, ay naku, ang mundo ay puro negative. Negative na tao, negative na attitude, negative na situation, negative experience, negative na pag-iisip. Eh kung doon ka mag-focus, hindi ka makakatulog. Wala kang peace of mind. Kaya mag-focus tayo sa positive. Ang mangyayari, anxiety. Ay nako. Anxiety, marami na ngayong kahit ako may anxiety ako eh. Lalo pa nung na-accident din nun si JR. Nako, doon yata, siguro may anxiety na ako noon pero it doesn't bother me. It doesn't bother people around me. Pero nung na-accident si JR, nung na-car accident si JR, ay parang doon talaga na gano'n yung anxiety ko. Ay naku parang lumiliwanag Ay parang may araw. Lumiliwanag doon Oo. Ay naku. Pero alam mo sa sa weather app, talaga maghapon pa ngayon hanggang At saka, bukas. Nasaan ang phone ko? Maghapon pa Every ngayon. day may ulan. 100% chance, 90% chance. Kaya, wala pala yung ito. Wala, papasok na tayo Nandito kami sa labas. Ito kami ngayon bago pumasok ng ng garahe para at least alam nyo na nandito na kami sa bahay. Ayan na kami guys. Sige. Lagay mo sa Ayan. Oo, ayan. Ito Kita na mo yung guys ang mga bahay. tanim namin. Ayan, sa Oo, ang lalago, gilid. Ang lalago. Halika, i-drive natin sila para at least ngayon din tayo rin hindi pa rin natin nakita yan. Halika, hawakan mo siya. Ikot-ikot pa tayo. Patayin mo. Sara mo sara mo yung na. Nasaan na yung Sara mo na natin. Ayan. Ayan, sara mo na natin. Ayan. Ay, nakaharang pala yung trust bin natin.